kagalangin, ngayong ika-4 ng umagang banal na misa at ika-8 araw ng Misa de Aguinaldo. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, habang papalapit tayo sa pagdiriwang ng araw ng tagapagligtas, makita nawa natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak, kung hindi mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, poon, ang katotohanan. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga salari, guro at patnubay, sa mababang loob siya yaong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan.
Magtayo na po ang lahat. Harit batong panulukang sa liga ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganitong, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Isang tulog na lang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kapit lang. Meron ba ditong ang pangalan ay Juan? Mayroon ba ditong ang pangalan ay Juan? Taas nga ang kamay. Yung pangalan Juan. Kasi sa araw na ito ay ating narinig na ang pagsilang ni Juan Bautista at ang kanya pong pagtutuli o pagbibigay ng pangalan. Kung maalala ninyo, nung ika-4 na araw, ipinahayag ng anghel kay Zacarias na siya at si Elizabeth ay magkakaanak na. At makalipas ang 9 na buwan din ng kanyang pananahimik dahil sa kanyang kakulangan ng pananalig,
at pagtitiwala kaya hindi siya nakapagsalita. Pero ngayong ipinanganak na ang kanyang anak at oras na para ibigay ang pangalan, ang unang lumabas sa kanyang bibig ay Juan. Ang ibig sabihin ng pangalang Juan, ang Diyos ay mapagpala. At talagang ito ay magpapaalala kay Zacarias, kay Elizabeth na sila ay pinagpala ng Diyos. Walang may pangalang Juan dito? Juana? Kayo si Juana? Sige nga po, Juana. Ano pa bang pangalan ng Zacarias? May Zacarias ba dito? Sakari. Yan, gusto niyo sosyal. Sakari. Wala din? Elizabeth. Elizabeth. Wala din? Siguro marami. Demonyita. Meron ba demonyita? Yan, mga ganyan na ang pangalan na binibigay, di ba? Pangalan. Kuya, anong pangalan mo? Baste. Baste. Baste? Baste. Ano yung totoong pangalan? Daniel Junior Hoy Jabahjan. Ang linaw, di ba? Korean. Yeah. Alam mo ba kung tatayo ka nga, tayo ng konti, ha? Huwag kang mahiya, ha? Alam mo ba kung bakit yun yung pangalan? Hindi ko na naintindi. Anong pangalan? Daniel Junior Hoy Jabahjan. Daniel Junior Sebastian. Sebastian yung apelido o pangalan? Apelido yung Sebastian, kaya ang naging palayaw mo ay Baste. Baste, no? Daniel Junior. Natanong mo, nasabi ba sa iyo, bakit Junior, bakit Daniel ang pangalan mo? Yeah. Nasabi ba sa iyo kung bakit Daniel? Bakit daw? Saan galing yung Daniel? Mamimilipit tayo ng todo dito. Di ba? Sige, mamaya tanong mo sa papa mo ha kung bakit Daniel ang ipinangalan sa iyo ha. Sige, tingnan natin. Brad, ano pangalan mo, Brad? Ryan po. Ryan. Kompletong pangalan yan o Ryan? Ano ang tawag sa iyo? Ray. Ray. Ray lang. Bakit daw Ryan ang ipinangalan sa iyo? Pinangalan po kay Ryan Kayabyab. Ryan Kayabyab. So, fan ni Ryan Kayabyab. No, panahon yun, meron tayong Ryan musikahan. 90s at pinanganak ka doon. Nung kinakanta yung Paraiso. Kaya Ryan ang iyong pangalan, no? Sige, Brad. Sinan pa natin. Yan, ate. Yan. Tayo ka nga, ate. Ano ang pangalan ng batang yan? Jewel Denise po. Jewel Denise. Saan nanggaling ang Jewel Denise? Yung Jewel po kasi, mahalaga kasi ang laki ng agwat niya sa bunso ko. Kumbaga panlasta po siya, kaya importante po. Yung Denise po, pamukha po niya kasi papa niya. Denise yung pangalan ng papa niya. Okay. So, siya ngayon ang bunso. Ilan na ang anak mo? 5 po. 5. 5. So, ito yung last at pinakamahalaga. 11 years. Yung agwat po nila nung pang-apat po. 5 ang anak mo, 11 years ang agwat. Parang bata ka pa, no? Yung 4 po kasi sunod-sunod. Tapos, ito po, kumbaga, may parang nag-pills po ako na dahil nakunan po ako sa panlima. Yun, naging 11 po yung agwat. Okay. So, kaya napakahalaga ng pangalang Jewel, tapos Denise, dahil ang pangalan ng tatay ay Dennis. Yan. Sino pa ba dito? Brad, anong pangalan mo, Brad? Jordan po.
Jordan. Alam niyo na kung bakit Jordan. Bakit daw Jordan pinangalan sa iyo ng papa mo? Ano po, yung papanganak daw po kasi ako nagbabasketball po daw yung papa ko. Ano daw? Nagbabasketball po yung papa ko nung nagbabasket. Nung ipapanganak ka na, ang papa mo nasa court, nagbabasketball. Okay, yun ang sabi, di ba, no? Kaya, anong pangalan ang nagbabangalan? Jordan. Yan, so, naalala niya lagi ay si Michael Jordan, ang legendary basketball player. Okay, sino pa? Ikaw, kuya. Yan. Sinong tatay mo? Joma Basilio po. Saan si tatay mo? Nasa bahay po namin. Bakit mag-isa ka lang dito? Anong pangalan? George Carlay J. Basilio po. George Carline. Ang yaman? Carline. George. Bakit daw George pinangalan? Bakit George Carline? Dalawang pangalan, di ba? Tapos ano ang tawag sa'yo? Gio po. Gio. George Carline. And then ang palayo mo, Gio. So bakit daw? Nakwento ba sa'yo bakit George Carline? Hindi po. Mamaya pag uwi mo, gisingin mo yung daddy mo, ha? Tanong mo kung bakit George ang pangalan. Di natin alam kung sinong nag-i-inspire sa kanya para bigyan ka ng pangalang George, ha? Itatanong mo yan, ha? Pati sa mama mo, itanong mo sa kanya, ha? Tulog ba sila? Buti ka pa gising na, no? Sige, sino pa ba dito? Ikaw, ate. Yan. Anong pangalan natin? Marlene Actividad po. Marlene. Marlene. Bakit Marlene? Sinunod po sa pangalan ng mama ko. Ang pangalan ng mama mo, Maria. Marila. Maria Lynn. Maria Lynn. Tapos ikaw naging Marlene. Isinunod lang sa pangalan ng nanay mo kasi kamukha mo daw yung nanay mo. Well, sige. Sino pa dito? Sige, ito. Ikaw, Brad. Ha? Walang pangalan? Bibigyan kita ng pangalan. Ha? Sige, Brad. Mark Luis po. Mark Luis. Bakit daw Mark Luis? Saan galing ang Mark Luis? Hindi naman po sa akin nabanggit kung saan po nanggaling. Pero sa magkakapatid po kasi, puro Mark po kami. Lahat ng magkakapatid, Mark. May Mark sa una. Tapos, yan na, Luis. So yung Luis, kanino galing yung Luis? Hindi ko po alam. Hindi rin alam. Sige, Brad. Bakit ang mga magulang ngayon, kung ano-anong pangalan ang binibigay, o kaya pag nagbigay naman ng pangalan, hindi ikinikwento sa kanilang mga anak kung ano ang pinanggalingan. Kasi lahat tayo may kwento. Kahit mismong pangalan natin may kwento. Pangalan pa lang yan, may kwento na. At ang mahirap kasi minsan may pangalan tayo, pero hindi tayo tinatawag sa ating pangalan. Kasi yun yung identity natin, yun yung pagkakakilanlan natin. Mahalaga ang pangalan. Kaya nga, sa mismong pangalan pa lang, nagkakaroon na ng komplikasyon ang pag-uugali ng isang tao kasi nga hindi malinaw sino ba siya, ano ang role niya sa mundong ito. Kaya nga si Juan ang ipinangalan sa ng magulang niya kasi nga ang Juan ay mapagpala ang Diyos. At sa tuwing tatawagin niya si Juan o tatawagin ng tao si Juan, lagi itong magpapaalala ng kabutihan ng Diyos. Lahat tayo dito ipinanganak dahil sa kabutihan ng Diyos. At kapag tinatawag natin ang isa't isa, tinatawag ninyo ang inyong mga anak, ang maaalala ninyo ay Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, pagpapala ka. Ang hirap intindihin. Parang ang hirap tanggapin na ito, pagpapala ito. Kasi nga, pangalan pa lang, ayaw mo nang i-acknowledge.
Anong tinatawag niyo sa mga bata? May pangalan naman, pero tatawagin ninyong ulikba. Tatawagin ninyong nognog. Tatawagin ninyong unano. Tatawagin ninyong sipang, simang, dahil lagi nakasimangot. Baby pa lang nakasimangot na. Naalala niyo ba kung anong mga tawag sa inyo? Diba? Pero although dati naman talagang kahit tawagin kang ulikba, okay lang, no? Pero ngayon pag tinawag mo ang mga batang ganyan, saan mauuwi? Depression. Kaya nga pangalan pa lang, kailangan matatag na. Noong mga sinaunang panahon, ang simbahan natin, hindi ka pwedeng binyagan kung hindi maayos ang pangalan ng bata. Ngayon, papangalanan mo kung sino yung idolo mo, kung ano yung pangarap mo, yun ang ipapangalan mo sa bata. Papangalan dahil sikat na sikat si Tanggol, papangalan ng Tanggol. O kaya pag lumaki, sino ba si Tanggol? Ayun, hindi mamatay-matay sa pakikipagbarilan. Kasi di ba, kung ano yung pangalan, kaya nga tinatanong, alam mo ba kung saan galing? O alam mo, si Jordan, ine-expect ng tatay mo, magaling kang mag-basketball. Di ba? O saan tayo pupulutin yan kung mismo ang pangalan natin, hindi natin mapangatawanan? Kasi dati dapat ang pangalan, ipinapangalan kasunod sa mga santo, mga banal, para nang sa ganon, bakit ito po ang aking pangalan? Ipinangalan kita sa isang santo, sa isang banal, para nang sa ganon, may susundan kang buhay na po pwede mong maisabuhay pagtanda mo. Kaya paalala lang ha, sa mga magkakaanak pa lang dito ha, sa pagpili ng pangalan, ayus-ayusin niyo naman, ha? Huwag naman kung ano-ano, minsan pinapangalan. Dinidiscourage ko nga kayong ipangalan sa mga asawa ninyo eh. Huwag niyo ipapangalan sa asawa ninyo, o sa lalaki man o sa babae. Kasi pag nag-away kayong dalawa, pag tinatawag mo yung anak mo sa pangalan ng iyong asawa, parang anong kasalanan ng bata? Ba't galit na galit ka sa kanya? Pero 'di ba? Ano ang kwento? Dati pinangalan mo kasi gusto mong maalala yung pagmamahalan ninyo. Ngayon, ano na nangyayari? Ang naalala mo yung kasamaang ugali ng asawa mo. So isipin ng mabuti ang pangalan. Mahalaga ang pangalan. Kaya nga, 'di ba, kung babalikan ninyo sa ating kwento, pang-8 araw na tayo dito, 'di ba? Uy, kapit. May isa pa, bumabagsak na. Noong unang araw, di ba, ang pinakilala si Juan Bautista. At anong naging role ni Juan Bautista? Tagapagpahayag ng katotohanan. Yun ang nakalakip sa kanyang pagkatao, sa kanyang pangalan. Pangalan lang po ha. Kasi hindi na natin sinusunod yung apelyido. Kasi tandaan nyo, sabi rin ni Kristo, nakasulat na sa aklat, no, doon sa kalangitan, ang bawat pangalan natin. So kung anong binigay na pangalan sa iyo, yon ang nakasulat sa langit, yung pangalan. Kaya ayusin nyo naman. Baka mamaya pagbuklat ni San Pedro doon sa langit, may nakalagay Mitsubishi. Ano to, may kotse dito? Kasi yun yung pangarap ng magulang, kotse. Pangarap ng magulang magkaroon ng kondo. Kaya ang pangalan niya, kondo. Paano mangyayari sa atin yan, ha? Pero panghawakan ang pangalan dahil yan ang dignidad natin. Yung totoong pangalan, ha? Yung totoong pangalan. Huwag yung pinalayo sa iyo at huwag yung pinangtukso sa iyo. Mahalin mo, yakapin mo ang pangalan na yan dahil yan ang laging magpapaalala na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen?
Magsitayo na po ang lahat. Pinangalan ng Juan ang anak ni Zacarias na nangangahulugang mapagpala ang Diyos. Manalangin tayo na may matibay na pananalig sa pagpapala ng Diyos. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maipakita nawa ng mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Pahalagaan nawa namin ang aming pagiging Kristiyano at isabuhay ang mga pangakong nakapaloob sa binyag na aming tinanggap sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa diwa ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, matutunawang magdamayan ang mga pamayanan upang kami lumago sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Matutunawa kaming lumingap sa mga nakatatanda, mga may sakit, mga nangungulila, at mga biktima ng kalamidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Biyayaan nawa kami ng Panginoon ng isang masaganang ani. Iadya kami sa mga bagyo at kalamidad, alang-alang sa kapakanan ng aming pamilya at aming kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, tunghayan mo ang iyong bayan. Magsikap nawa kami sundin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, anak mo kasama ng Espiritu Santo, Diyos ngayon at magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos ng wang pakikipagkasundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Okay, so balik po tayo. Sana po assignment ninyo ha. Alamin ninyo kung ano ang kwento ng inyong pangalan. Habang buhay pa ang mga magulang ninyo, itanong nyo na kung bakit
yan ang ipinangalan sa inyo. Pero yan na yan, ha? Kung ano man ang naging pangalan mo, maganda man yan o hindi sa paningin, nahihirapan ka mang isulat sa spelling pa lang, pero yan na po ang iyong pangalan. Kaya paalala po sa mga magbibigay ng pangalan, lalo na sa mga tatay, ayus-ayusin nyo, ha? Pagdasalan nyo naman ng mabuti. Para na sa ganon, ano man ang pangalan na yan, nawa laging magdala sa atin sa pagkilala sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.